Makalipas ang halos 2 linggo, sumuko na rin sa National Bureau of Investigation o NBI si Ferdinand Guerrero, ang kapwa-akusado ni Cedric Lee. Ito nga'y kaugnay pa rin sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host actor na si Vong Navarro sa 4 na suspect na sina Cedric Lee, Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero at isa pang dawit dito na si Simeon Raz. Magugunitang nag-ugat ito sa pambubugbog, paghapos, pananakot at pagditinik kay Vong sa Condo Unity Denise sa Taguig City noong January 2014. Anyway, magandang balita ito para sa aktor dahil hawak na ng mga otoridad ang 4 na kinasuhan niya. Ayon kay NBI Director Medardo de Limos, noong May 16 nang kusang sumuko si Guerrero sa NBI. Kung malala, si Lee ay sumuko din sa NBI noong May 2. Sa parehong araw na hinatulan silang guilty ng Taguig Regional Trial Court. Makalipas ang 2 araw ay dinala at ikinulong na siya sa New Bilibid Prison. Si Denise Cornejo naman ay kasalukuyan ang nasa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City habang si Raz ay nasa Reception and Diagnostic Center ng NBP. Ang 4 na suspect ay sinintensyahan ng 40 years na pagkakakulong. Labis naman nga ang tuwa ni Vong Navarro dahil after 10 years na pagtitiis, dala-dala ang hiya sa akusasyon na panggagahasad ni umano kay Denise ay nakamit na nga ang hustisya. Noong Marso 2023, naglabas ang desisyon ng korte na nagbabasura sa kasong rape at act of lasciviousness laban kay Vong Navarro dahil sa kakulangan ng katibayan. Matatandaang noong September 2022, nakulong din si Vong Navarro dahil nga sa 2 kasong isinampa ni Denise Cornejo laban kay Vong na rape at act of lasciviousness. At dito na nga tinamaan ang mga akusado sa kasong inihain ni Vong Navarro at dito na sila tinablan at diretso nga sa reclusion perpetua o 40 years sa pagkakakulong dahil sa serious illegal detention for ransom. Nauna nang sinabi ni Cedric Lee na walang nangyaring illegal detention. Sinabi ni Lee na minabuti niyang sumuko at magpakulong muna para mas magkapagplano sila habang iniapila pa nila ang kaso. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, tiwala si Lee na malalampasan nila ito kapag iniapila na nila ang naging desisyon ng Taguig City Court. Noong July 2018, nauna nang nahatulan ding guilty sina Cedric at Denise para sa kasong grave coercion kay Vong. Samantala, isa nga sa mga kontrobersyal na nangyari sa mundo ng showbiz ang balitang ito patungkol kay Vong na nauwi pa nga sa malalang pambubugbog ng grupo ni Denise kasama na si Cedric Lee. Noong July 2018, nahatulan na ng pagkakakulong hanggang 3 taon sina Denise, Cedric at Jed Fernandez dahil sa kasong grave coercion kaugnay sa pambubugbog nila kay Vong Navarro. Para sa inyo, karapat-dapat lang ba na makulong ng 40 years si Cedric Lee, Denise Cornejo, Simeon Raz at ang itong bagong sumuko na si Ferdinand Guerrero? Para sa inyong reaksyon, please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.